Ngayong araw nga mga kaprobinsyano, eto't bumalik nga pala kami sa duck farm ng aming tita. Ay bilis nga lang ng pangyayari, eto't paubos na yung kanilang mga alagang bibe. Kung maalala nyo nga mga kaprobinsyano yung video na napasyal kami dito, talagang napakarami ng kanilang mga alaga. Halos nabili na nga raw mga kaprobinsyano yung malalaki. Kaya itong mga alanganing sukat na nga lang ang aming nakuha. Bali ito nga pala mga kaprobinsyano, order ng isa nating follower. Gusto kasi nilang matikman yung isa sa paborito naming recipe pagdating dito sa bibe. At nung makakuha na nga ako ng 3 piraso, ito dumiretso na nga kaming umuwi ng bahay. Ito nga pala order para bukas. Kaya ito nga mga kaprobinsyano at kinabukasan, at maaga na naman kaming gumising ni Boss Commander para maaga na nga rin naming maihanda itong paluto sa amin. Mabuti na nga lang mga kaprobinsyano at meron pa tayong nakukuhanan ng mga bibe. Dahil sa totoo nga lang sa init ng panahon, ang hirap din magparami ng mga sisiw. Bukod sa nabubugok ng itlog sa init ng panahon, pwede ring madali ng mga pusang gala na hindi rin naman natin maiiwasan kung minsan. Sa pag-aalaga nga pala nitong mga bibe o pato, mapapansin nyo nga malulusog ito kapag ganitong madilawang balat dahil isang ayon sa senyales na paniguradong magmamantika ang ating iluluto. Sa mga nagtatanong nga po pala kung magkano ngayon ang live weight ng mga bibe, naglalaro nga po ito ng 200 hanggang 230 per kilo. At kung gusto nyo nga po palang magka-idea, ang isang bibe po ay tumitimbang ng 2 hanggang 3 kilo. Kaya sa mga nagbabalak nga pong magpaluto ng bibe o pato, at least may idea na po kayo kung magkano ang inaabot ng presyo. Dahil medyo may kamahalan nga po ang karne nito kaysa sa manok, pero pasintabi na nga lang po sa mga hindi kumakain ng bibe. Dito kasi sa amin sa probinsya mga kaprobinsyano, halos sanay na nga yung mga tao sa pagkain ng karne nito. Pero hindi ko naman nilalahat mga kaprobinsyano at meron pa rin naman na hindi kumakain ng karne ng bibe. Ito nga palang nakuha naming 3 piraso kahapon. Ito mimba nga pala ito sa live weight ng kulang-kulang 6 na kilo. Kaya marami-rami nga rin itong aking nakuhang karne. Kaya panigurado yung masosolve nga yung order sa atin ito. Sa part nga ng munting negosyo natin pagdating sa ganitong pagluluto, ang medyo mahirap lang naman yung pagbabalahibo at paglilinis nito. Lalo na nga kapag medyo bata yung mga bibe, kailangan talagang tiyagaing bunutin yung maliliit na balahibo. Kaya kapag marami-rami nga yung lulutuin kong bibe mga kaprobinsyano, talagang nanghihingi ako ng tulong sa mga kasama ko sa bahay. Dahil sa pagbabalahibo pa nga lang, talagang hihituran ka na. Ito at medyo nalibang na nga ako sa kwento mga kaprobinsyano. Pagalipas nga ng isang oras, napalambutan ko na yung karne ng bibe. Tapos diretso na nga rin ako nag-ihaw ng pangdinakdakan na isa rin sa in-order ng ating customer. Pasensya na nga pala mga kaprobinsyano na kung minsan hindi tayo nakakapagluto serye. Gawa nung kapag meron tayong pa-order, hindi ko na nga maisingit. At dito pa lang kasi mga kaprobinsyano, ginugugol ko na kalahating araw. Ayaw ko rin kasing madaliin at baka kasi di ko makuha yung tamang timplada ng niluluto ko. At kung mapapansin nyo nga mga kaprobinsyano kapag ganitong mga pa-order, hindi ko na masyadong dinidetalya yung proseso sa pagluluto. Dahil alam ko na alam na ito ng karamihan. Pero sa mga bago nating followers mga kaprobinsyano, alam ko naman na makakapulot kayo ng diskarte sa pagluluto ko nito. Pero disclaimer lang din po, hindi po ako veterano pagdating sa pagluluto. Sadyang natutunan ko lang din po ito by experience. At sa mga nakakakilala nga po sa akin, sa palaging nakasubaybay sa ating mga luto serye, alam nyo naman po sa aming pamilya, lalaki yung mahihilig magluto. Na kung saan naman na nga namin sa aming tatay, na talaga nga namang cook di pamilya. Pagdating naman kasi sa pagluluto mga kaprobinsyano, ikaw rin naman kasi ang tutuklas sa gusto mong timpla. Magkakaiba man tayo ng paraan sa pagluluto, panigurado isa lang naman ang ating gusto. Yun yung mapasarap yung ating niluluto. Abe sa dami kong sinabi, eto't na iluto ko na pala yung aking specialty na kalderetang bibe. Abe sana naman ay masatisfied ko rito yung aking customer. At dahil okay na lasa para sa akin, hinango ko na. Tapos diretso na nga ako naggayat nitong ating pangdinakdakan na kung saan masasabi ko nga na isa rin sa mainam na pang-ulam at pang-pulutan. Marami-rami na rin yung mga nag-repeat orders nito. Kaya ako na may natutuwa at nagugustuhan nila yung ating simpleng timplada. Kaya sa mga customer nga po namin na sumuporta simula nung umpisa na hanggang ngayon nandyan, maraming salamat po sa inyo. Kaya nyo po't pagbubutihin pa natin yung ating mga niluluto. At dahil na-mix ko na nga na mabuti itong ating dinakdakan, pinatihin ko na nga muna dito kay Boss Commander. At dahil goods na nga yung lasa para sa kanya mga kaprobinsyano, ito at pin-repair na nga namin at nilagay sa mga lalagyan. At sa mga oras nga na ito, kailangan na namin ma-deliver. Siyempre, kasama ko nga dyan itong aking sidekick na si Boss Commander. Bali doon nga pala kami magdi-deliver sa Barangay Carmen. At pagdating nga namin dito sa aming customer, agad-agad na rin kaming sinalubong. O paano ba mga kaprobinsyano, hanggang dito na lang po muna yung ating video. Konting picture taking lang. Hanggang sa muli. Bye-bye!